Uy, tag 14,000 pesos na lang ang Starlink kit. Pero, una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Pag-usapan na naman natin ang Starlink, particularly yung operation nila dito sa Pilipinas. Sabi ko, tag 14,000 pesos na lang ang Starlink kit. Ngunit ito'y second hand, however, ito ay refurbished na. Kaka-anunsyo lang nito ng Starlink ngayong araw, Abril 18. Ang current price ng kit sa Pinas ay nasa 28,000 pesos, down from the original price na 29,320 pesos last year. Nasa 2,700 pesos pa rin ang monthly service fee para sa standards fixed subscription ng residential users. Twice na nag-promo ang Starlink. Ang unang promo noong August last year na bumaba sa 19,999 pesos ang price ng kit. Nasundan ito ng another promo at lalong bumaba ang presyo ng kit sa 18,500 pesos only. Kaya in this video, natanong ko, matumal ba ang subscription ng Starlink? Panoorin nyo na lang ang video. Bakit merong second hand na Starlink kit? Ito yung mga sinuli ng na unit ng mga subscribers na di na tumuloy sa kanilang subscription for various reasons. Officially, di natin alam ang reasons nila, pero meron akong nakita dito sa YouTube na nag-review pa nga siya ng Starlink para sa kanyang channel, but ultimately, sinuli niya rin yung unit niya kasi nalaman niya later na wala pang gamit sa kanya kasi palagi siyang nasa urban area. Also, in this video, sinabi ko ang mga top considerations bago tayo mag-subscribe ng Starlink. Iwasan ang bigla-biglang desisyon. Don't be an impulsive consumer. Panoorin niyo na lang ang video. To entice customers, Starlink offers 30-day trial period. Kung di ka satisfied, pwede mo isuli ang kit at ikaw ay may full refund. Also, under the terms of service ng Starlink, pwede anytime isuli mo ang Starlink within 30 days of the payment due date for a full refund. Pero, kailangan wala itong damaged, untampered at unmodified ang kit. Kasali sa full refund ang mga accessories na binili mo rin. Paano kaya ang refurbish? Kung merong kunting gasgas, siguro inaayos at pinipinturahan ulit ng Starlink. Papalitan yung mga peripherals like cables na may signs of usage na. Also, yung mga screws papalitan ng bago. In short, ang refurbish ay parang bago na rin. It works the same as new and the services you will receive will still be the same. Kumusta na ba ngayon ang internet connection speed ng Starlink after more than a year in operation in the Philippines? Kung dati nasa 20 to 100 Mbps yung listed download speed dito sa Pinas at 5 to 15 Mbps upload speed, ngayon ito na. So ito yung download speed ng Starlink in the Philippines. Yung download niya is 25 Mbps to 150 Mbps. That's the range. Sa actual, as of this hour, kung for example, dito sa Cebu, nakalagay dyan is from 52 to 189 Mbps. Punta tayong Manila, it's also 52 to 127 to 189. Nag-iba-iba. 127 to 246 Mbps. Punta tayong Mindanao, for example, dito sa may Malay-Balay, Bukidnon, 52 to 189. In Palawan, 146 to 263 Mbps. So, iba't ibang lugar, iba't iba rin ang kanyang speed. Depende sa orientation to siguro sa lugar. Palawan, umabot ng 263 Mbps. Ang lakas niya. Ang Cebu is
The highest is 189 Mbps lang, less than 200 Mbps. Yeah. So that's the download speed. Sa upload speed, ganun pa rin, mas mahina ito kaysa download. Yung upload speed niya is from 5 Mbps to 25 Mbps lang. But this is already an improved performance because the last time they promised is 10 Mbps na. Okay? So last year, no? 10 Mbps lang. Ito nga, 25 Mbps. So if you check again, let's say Cebu, it's 14 to 30. So mas mataas. Manila, it's about 14 to 30 Mbps. Dito sa Palawan, you got 40 to 30 Mbps also. And Bukidnon is also 14 to 30. Davao City is 25 to 42 Mbps yung upload speed niya. In Zamboanga City, that's 14 to 30 Mbps. So yun, ang updated speed ng Starlink, mas mabilis siya ngayon compared to last year. Kahit walang pangalan dito sa lugar, basta naka-light blue lang siya, ay covered ng Starlink. So makita mo, available now, Cebu, available now. Kahit yung walang mga marka, for example, this one, you see, available now. Ito, walang marka, walang name ng lugar, available now. Okay, available now. Dito ako sa West Philippine Sea. Tingnan natin. Close up na. Talagay. Pending regulatory approval. Okay. Sino mag-approve? Philippines or China? May dalawang authorized distributors ng Starlink dito sa Pilipinas. Ang una ay ang Data Lake na nakabase sa Carmona City sa Cavite at ang latest ay ang Riv LV Solution sa Makati City. Just visit starlink.com to subscribe. Daghang salamat.